Paano kung ngayon lang ako magustuhan ni Kamahalan, tapos maisip niya na baduy ko talaga manamit. Tapos ipagpalit niya agad ako sa iba, di ba? Kaya naisipan ko kanina na magsuot ng maiksing short at sando para naman kahit papaano ay makita niyang may ibubuga din naman ang katawan ko. Wala. Nainitan lang ako kaya nagsuot ako ng ganito. Nauutal na sagot ko sa kanya. Ngumisi lang ito sa akin. Totoo? Oo nga, kumain ka na nga dyan. Dami pang satsat eh. Anay ko dito saka sinubuan ko siya ng bulate. Hotdog pala. Come here babe, kain ka na din. Subuan mo na lang ako ha. Paglalambing nito saka ako kinabig pa upo sa kandungan niya. Siguro nga kailangan ko na rin masanay sa kaswitan at lambing nito sa akin sa araw-araw. Dali na kasi, ang arte pa eh. Bakit ba kasi akong inuutusan mo? Ang sarap ng upo ko dun eh. Pagre-reklamo nito habang hatak-hatak ko siya papasok sa kabilang banyo. Nasira nga kasing washing machine mo, kaya ikaw ang gagawa niyan. Sagot ko dito nang makapasok kami sa banyo. Sino bang amo dito at akong inuutusan mo? Nakapamewang na tanong nito sa akin. Aba ang loko, sarap sa pakin eh. Tinaasan ko ito ng kilay saka namewang din sa kanya. Ano mo ba ako? Girlfriend. So, sinong masusunod sa atin ngayon? Pagtataray na tanong ko ulit. Napapakamot naman ito sa ulo niya at ngumiti sa akin. Sabi ko, babe, kung ano bang gagawin ko, ikaw naman masyado kang high blood. Tulungan mo kong pigain yan lahat. Ayaw kasi gumana ng dryer eh. Sagot ko dito, agad naman itong tumalima. Wow, excited babe. Alam mo bang gusto kong matuto maglaba? Natatawang ani to. Di ko naman mapigilan ng matawa dahil sa kakulitan nito sa akin. Kahit naman pasaway si Kamahalan, ginagawa niya naman ang sinasabi ko. 1 linggo na mula nang maging kami. Masasabi kong okay naman siyang boyfriend. Mas lalong sweet siya sa akin. Pag uwi niya galing trabaho, parati siya may pasalubong sa akin. Sa kwarto ko na din siya palaging natutulog. Ewan ko ba sa sungit na to? Pero pinayagan niya naman ako na pumasok sa kwarto niya. Inabot pa kami ng ilang oras bago natapos sa paglalaba. Kakapagod. Halika na babe, magpahinga muna tayo at may kukunin pa ako sa'yo mamaya. Alam mo na yung usapan natin. Kala mo nakalimutan ko na. Ngumiti pa ito sa akin nakakaloko, saka ako biglang binuhat at naglakad palabas ng banyo. Akala ko din nalimutan niya na eh. Anong usapan? May pinag-usapan ba tayo? Maang natanong ko sa kanya nang maupo siya sa sopa. Nakaupo naman ako sa kandungan niya. You forgot last week, babe. After 5 days. Tanong nito sa akin habang nakakalokong nakangiti at nilalaro ang hibla ng buhok ko. Hindi ko nakalimutan. Kinabahan lang ako. Parang gusto ko ata bawiin sa kanyang sinabi ko noong nakaraang linggo. Napalunok na lang ako ng sunod-sunod nang magsimula itong halikan ng leeg ko. Pakiramdam ko nagtayuan lahat ng balahibo ko. Amoy pawis pa ako. Tsaka pagod ka pa, pati ako, di ba? Nauutal na pilit na ngumiti sa kanya nang tumigil ito sa paghalik sa leeg ko. Babe, 1 linggo na ako nag-antay. Nito saka pa unti-unti akong hinalikan sa pisngi, sa gilid ng labi ko, habang ramdam kong masuyong paghaplos ng palad nito. Dahil sa ginagawa niya, pakiramdam ko unti-unti ding mabubuhay ang init ng katawan ko. At parang nasasabik akong tugunin ng maliliit niyang halik sa gilid ng labi ko. Tuluyan na nagpaubaya ang katawan ko at buong pagmamahal kong tinugon ang halik niya sa akin. Nakahanda na akong ibigay ang lahat-lahat sa kanya dahil mahal na mahal ko na ang lalaking ito. At alam ko ganun din siya sa akin. Kumilos ito at marahan niya akong inihiga sa sopa. Saglit itong lumayo at buong pagsuyo akong tinitigan. At kaagad ipinadama sa akin ang kanyang pagmamahal na buong puso kong tinugon. I love you, babe. I love you too, kamahalan ko. Akala ko bulate eh. Malaki pala. Nakangiting saad ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa dahil sa sinabi ko. Naughty, babe. Now you know na hindi siya bulate. I love you and thank you, babe. Nito sa punong tenga ko. Sumiksik naman ako sa leeg niya at niyakap din siya ng mahigpit. Mas mahal kita. Sagot ko dito. Lipat tayo sa kwarto, babe, para mas komportable. Pinalo ko ito bigla sa dibdib niya. Ang manyak talaga at mabilis na inangkin ng mga labi ko.
Wala na akong nagawa kundi ang muling magpaubaya sa kanya. Morning. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata nang marinig ko ang boses niya sa tapat ng mukha ko. Nakangiting mukha ni Kamahalan ang bumungad sa akin. Good morning. Utal kong bati dito. Nakakahiya, bagong gising pa naman din ako. Baka mamaya niyan bad breath pa pala ako. Natatawa siya. Sorry babe, okay ka lang ba? Maya-maya ay tanong nito sa akin. Agad ko namang pinakiramdaman ng sarili ko. Medyo, pero yung katawan parang namamanhid pa eh. I'm sorry babe. Sana hindi na kita punersa kagabi. Ani nito saka ako hinalikan sa noo. Kasi naman ayaw paawat. Tumatawang saad ko sa kanya. Natatawa na rin siya. Sa'yo lang naman babe. Thank you. And I love you, Chelsea ko. Ani to saka dinampian ng mga labi ko ng mabilis na halik. Napangiti na lang ako sa kanya. I love you too. Teka, are you hungry babe? Hindi pala tayo nag-dinner kagabi. Oo nga, ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Hala, late ka na din Kamahalan. Teka at magluluto ako ng almusal natin. Mabangon na sana ako sa kama nang magulat na lang ako at bigla ako nitong binuhat na parang bagong kasal. Let's go. Pwede naman akong maglakad eh. Reklamo ko dito habang inaayos kong kumot sa katawan ko. Ayokong mahirapan ka maglakad, babe. Anito saka naglakad palabas ng kwarto at tinungo ang kusina. Inilapag ako nito sa isang silya. Ako na magluluto, babe. Diyan ka na lang, okay? Agad naman itong tumalima. Nakatingin lang ako sa kanya habang nakatalikod dito sa akin at busy sa pagluluto. Napapalunok na lang ako ng sunod-sunod habang pinagmamasdan ko ang likod niya. Naka-boxer lang ito, kung kaya't kita kong malapad na likod nito. Ang nagtitigasang muscles, ang maumbok na pang-upo nito na lalong nagpanay sa likuran niya. Napapangiti na lang ako habang binabalikan ng mga nangyari kagabi. Ibinigay ko na talaga sa kanya, pero wala naman akong nararamdaman na pagsisisi sa sarili ko. Dahil alam kong mahal ko siya. Ganun din naman ang nararamdaman ko. Mahal niya din ako. Are you done checking me, ha? Napaangat ang mukha ko sa kanya. Nakangiti naman itong nakatitig sa akin. Pinagnanasaan mo ba ako, babe? Tumatawang ani ito sa akin saka nagpatuloy sa ginagawa niya. Mukha mo. Namumula ata ang mukha ko dahil sa sinabi niya. And why are you blushing? Tumatawa na naman siya. Otomatiko naman akong napahawak sa mukha ko saka siya inirapan. Let's eat babe, nagugutom na din ako eh. Saka ito umupo sa tabi ko nang maihain na niyang nilulutong itlog, hotdog, ham at sinangag. Yan lang ang alam niyang lutuin. Ba't isang plato lang? Tanong ko dito nang siya lang ang mayroong plato sa tapat niya. Susubuan na kita babe, alam ko kasing pagod ka. Kaya ako munang bahala sa'yo, okay? Ani nito saka ako hinalikan sa labi ko. Kakain ba o maghahalikan na lang ulit? Pasaway to eh. Ngumiti naman ito sa akin ng nakakaloko. Pwede bang sabay, babe? Puro kakalokohan eh. Nakangusong ani ko dito. Joke lang. Ito naman baby ko. Say subuan kita babe. Imbis na mainis sa kakulitan nitong kasama ko, ay napapangiti na lang ako nang wala sa oras. Masyadong clingy eh. Mas maharot pa siya kaysa sa akin. Pero okay lang. Kasi sa pagiging maharot at clingy niya nararamdaman kong special ako sa kanya. Ang aga mo ata, ma'am. Gulat pa ako nang pagbukas ko ng pintuan ay mama ni Kamahalan ang bumungad sa akin. Excited pa ako at ang lawak ng ngiti ko kasi akala ko siya na ang dumating. Hello, Iha. Are you expecting Cody? Nakangiting saad nito sa akin. Magandang gabi po, ma'am. Utal na bati ko dito, saka niluwagan ng pagbukas ng pinto para papasukin siya. Kamusta kayo dito ng anak ko? Tanong nito habang naglalakad papunta ng sala. Sobrang kaba naman ang nararamdaman ko ngayon. Alam kong mabait si Ma'am Lucinda, dahil na din sa naging bonding namin sa medical mission nila noon. Pero iba naman kasing usapan ngayon. Ako at ang anak niya. Lahat pa naman ng mga napapanood ko sa TV, tutulang mga magulang na magkaroon ng relasyon ng anak nila lalo na kung galing ito sa mahirap na pamilya. Paano kung magalit siya sa akin at palayasin ako dito? Paano na kami ni Kamahalan?
Ayoko na magkahiwalay kami. OA na kung OA. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto at pumasok doon si Kamahalan. Hi babe, how are you? Nakangiting bati nito sa akin saka mabilis na lumapit sa akin at agad na sinunggaban ako ng halik sa labi. Habang yakap niya ako sa bewang ko, mas lalo akong kinabahan nang makita kong nakatingin sa amin ng mama niya. Agad ko siyang naitulak. What? Don't you miss me, babe? Nakangusong tanong nito sa akin. Hindi na ako umimik at tumingin ako ng nag-aalangan sa mama niya. Napatingin din siya dito. Mom? Bali walang saad nito. Nang makita ang mama niyang nakatayo sa gilid ng sopa, napatungo lang ako at nag-aantay ng susunod na mga mangyayari. Tatanggapin ko kung magalit man sa akin si Madam Lucinda. Pero wag niya lang sabihin na hiwalayan ko ang anak niya dahil hindi ko magagawa yon. What are you doing here? Tanong nito sa mama niya at inakbayan ako na lalo kong ikinagulat. I thought na ngayon ang usapan natin para formal mong ipakilala sa akin ang girlfriend mo. Mababa na ang sa boses nitong pagkaseryoso. Hinila naman ako sa bewang ni Kamahalan palapit sa mama niya. I'm sorry, I forgot. You already know Chelsea, my girlfriend. Nakangiting pakilala niya sa akin sa mama niya. Pakiramdam ko'y tinatambol talaga ang puso ko dahil sa sobrang kaba at pag-aalala kung anong magiging reaksyon ng mama niya sa amin. Napatingin naman ako kay Kamahalan nang maramdaman kong masuyo niyang pagpisil sa palad ko. Nakita ko nga kung paano mo halikan ng girlfriend mo sa harap ko. Tsk, pasaway na bata. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pinalo pa nito sa braso ang anak na animoy isang binatilyo na ipinakilalang dalagitan niyang girlfriend. Naman eh. Nagkakamot pa ito sa ulo niyang nagrereklamo. I was expecting na ikaw talagang ipapakilala niya sa akin na GF niya. Masaya ako para sa inyo. Nakangiting anito. Saka ako niyakap at tinalikan sa pisngi ko. Saka lang ako napanatag. Ang OA ko naman mag-isip kanina. Akala ko talaga magagalit sa akin ng mama niya eh. Pero mukhang masaya nga ito na malaman na akong GF ng anak niya. Salamat po, Ma'am Lucinda. Mami ang itatawag mo sa akin mula ngayon. At ikaw naman lalaki, umayos ka. Pag nalaman kong pati itong si Chelsea ay niloko mo, makukurot talaga kita sa singit mo. Hanito sa anak niya, napangiti na lang ako sa itsura ni Kamahalan. Ma'am, nasa harap kong GF ko, pinapagalitan mo ko. Sige na, alis ka na at nang makapagsolo na kami ni Chelsea ko. Tumatawang pagtataboy nito sa ina, saka ako hinapit sa bewang at hinalikan sa labi. Pinalo ko pa ito sa braso niya. Ano ba yan? Ako tuloy ang nahihiya sa mama niya. Naku, Diyos kong batang ito, oo. Sinundan din ng isang palo ng mama niya ang braso niya. Makaalis na nga. Umayos ka, Cody. Ikaw nang bahala sa anak ko, Chelsea. Nice meeting you again. Nakangiting anito sa akin, saka ako hinawakan sa kamay. Salamat din po, Ma'am Lucinda. Mommy. Pagtatama nito, napangiti na lang ako dito at inihatid siya namin ni Kamahalan sa labas ng pinto. Bye, Mom. Take care. I love you. Bye po. Ingat po. Nagulat na lang ako ng pagkaalis ng mama niya ay agad ako nitong binuhat na parang bagong kasal. Ano ba, Kamahalan? Are you happy, babe? Tanong nito saka naglakad papasok sa kwarto niya. Inilapag naman ako nito sa kama at tumabi siya sa akin. Oo naman, bakit? Akala mo magagalit sa'yo ang mami ko, no? Napapangisi siya. Alam niya na nung isang araw pa, nalimutan ko lang sabihin sa'yo na pupunta siya dito kanina. Paliwanag nito habang hinahalik-halikan ako nito sa leeg at pisngi ko. Oo nga eh. Kung ano-ano tuloy naiisip ko kanina, akala ko magagalit siya sa akin eh. Ngumiti lang ito sa akin. Ang adik talaga ng prince na to. Galing trabaho ng mamanyak na naman. Awat na. Kain muna tayo at gutom na ako. Itinulak ko agad siya bago pa kung saan mapunta ang halik at mga kamay nito. Bitin naman, babe. Kala ko eh. Ngumingisi na ani niya. Naku, Kamahalan, tigil-tigilan mo ako sa kamanyakan mo ha. Di ka nakakain na tayo. Agad akong tumayo sa kama at lumabas na ng kwarto niya. Nadinig ko naman itong nagsasalita sa likuran ko habang nakasunod. Pero pagtapos kumain, babe ha? Nakangisi siya. Pampahimagas lang. Namiss kita eh.
Ani nito saka ko hinapit sa bewang at hinalikan sa pisngi ko habang papasok kami sa kusina. Kung ano-ano lang ang masabi nito basta makuha lang ang gusto niya sa akin. Kung di ko lang alam na mahal ako nito, iisipin ko talaga na katawan ko lang ang habol nito sa akin. Pero ngayon naniniwala na akong mahal niya talaga ako. Lalo pat pinakilala niya na ako sa mama niya. Hinawa mo pa akong dessert. Kinikilig na sagot ko sa kanya. Higit pa sa dessert, babe. Nakangising sabi niya. I love you, Chelsea ko. Paglalambing nito sa akin. I love you too, kamahalan ko. Kamahalan, gising na. Late ka na sa trabaho mo. Gising ko sa kanya habang nakadapa itong nakahiga sa kama at yakap ang unan niya. Wala itong pang itaas na damit at nakaboxer lang din siya. Ungol lang nito at sinubsob palalo ang mukha sa unan niya. Lumapit ako dito at umupo sa tabi niya. Dali na, 7 a.m. na oh. Hindi ka ba papasok? Niyuyugyug ko pa ito sa balikat niya para magising na. Pero nagulat na lang ako nang bigla itong umangat at hinapit ako sa bewang ko palapit sa kanya. Kaya napahiga na din ako. Sumiksik pa ito sa leeg ko at mas hinigpitan ng yakap sa akin. Ayokong pumasok, babe. Tinatamad ako. Ani nito sa inaantok pang boses. Himala at ngayon ka lang tinamad ah. Natatawa kong ani. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong ko sa kanya. Umangat itong muli at nakangiting tumitig sa akin. Nagugutom na nga ako, babe. Kanina pa. Ani ito saka hinalikan ako sa labi. Agad din akong bumitaw sa halik niya. Halika na, kain na tayo kung nagugutom ka na. Babangon na sana ako nang bigla akong ihiga sa kama na kinagulat ko pa. Nagugutom na ako, pero ayoko ng pagkain. Pili yung ani nito sa akin, habang nagtataas baba pa ang mga kilay niya. Hinaplos pa nito ang kabilang pisngi ko. You're so damn beautiful, Chelsea ko. Animoy nahihirapang usal nito sa akin. Kunot na ako naman siyang tinitigan. Ano bang ginagawa ng lokong to? Kamahalan ko, bawal ang iniisip mo. Halika nang bumangon para makakain na tayo. I thought I was dreaming last night. Napapangisi niyang ani. Kasalanan mo din, babe. I can't get enough of you. Agad ko siyang pinalo sa dibdib niya. Ramdam kong pamumula ng pisngi ko dahil sa sinabi niya. Grabe talaga siya sa akin, no? Inirapan ko na lang siya at tumawa ito ng malakas. You're blushing, Chelsea ko. I love you. Ani nito saka ako muling hanilikan sa noot pisngi ko. Puro kakalokohan, kamahalan eh. Nakangusob saad ko sa kanya. Umupo ito at hinila ako nito para magharap kami. Hinawakan pa nito ang dalawa kong pisngi at tinitigan ako ng mataman. Nagsasabi ako ng totoo, babe ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya kahit kailan hindi ako makukontento pagdating sa'yo. Hindi ko man alam kung anong ginawa mo sa akin para magkaganito ako sa'yo. Pero isa lang ang sigurado ko. Ikaw lang ang nag-iisang laman ng puso ko. Saka ako nito kinintalan ng halik sa labi. Alam kong masungit siya dati at palaging seryosong itsura. Pero mula nang maging kami, ngayon ko lang ulit siya nakita at narinig na magsalita ng seryoso. Yung puso ko parang tatalon ata sa sobrang tuwa at kilig na nararamdaman ko dahil sa mga sinabi niya. Ikinawit ko sa mga balikat niya ang kamay ko. Saka ko din siya binigyan ng mabilis na halik sa mga labi niya. Mahal din kita, Cody. Mahal na mahal. Nakangiting bulong ko sa kanya na animoy may ibang makakarinig sa usapan namin. Ngumiti din siya sa akin matapos gawaran ng halik ang noo ko. This is the first time you call my name. And I love it, babe. Napapangisi siya bago pa muling lumapat ang mga labi niya sa mga labi ko na namimihasa na talaga kahahalik sa akin. Agad akong bumangon sa kama. At kakain na tayo. Dalian mo na dyan. Ang daya. Nakangusong ani to. Tinulak ko na ito papasok sa banyo. Dalian mo na at lalamig na ang pagkain. Ani ko dito saka lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Maya-maya ay may nag-doorbell sa pintuan. Agad naman akong lumapit dito para pagbuksan. Bumungad sa akin ng isang babae na nice, maganda, matangkad, at mukhang mayaman din base sa pananamit nito. Nakadress ito na kulay pula na lalong nagpalitaw ng maputi at makinis nitong balat. Where's Cody? Mataray na tanong nito sa akin. Babe?
What are you? Stella? Dinig ko ang boses ni Kamahalan sa likuran ko. Nilingon ko naman siya na nagtatanong ng mga mata. Hi! Nakangiting bati ng babae at walang sabi-sabi na pumasok sa kondo ni Kamahalan. Natabig pa ako nito at talagang masakit siya nang tumama sa balikat kong bag niyang gawa ata sa bakal sa sobrang tigas. Agad naman itong yumakap kay Kamahalan. Wait, what are you doing here? Takang tanong ni Kamahalan sa kanya nang agad itong kumalas sa malanding babae.